bumabanderang balita sa Pilipinas News. Sunog! Sumiklab sa magkaiwalay na lugar sa Metro Manila. Lolo sa Pasay na suffocate sa usok, patay. Mag-ina sa UP Bliss, patay din. Pero itong si Bantay, sinuwerte, nakatalon, ligtas. Pagiging sweet umano ni Pamela sa Panamanian diplomat ay tinuturo niyang gumahasa sa kanya sa pool ng CCTV. Pero biktimang si alias Pamela, iginiit na nirape talaga siya. 30 pesos na dagdag sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. Inaprubahan na. Pero hirit ng mga labor group, aumento, kulang pa. Talent Manager Annabel Rama at Ladlad Party List Chairman Danton Remoto nagdeklara ng kandidatura para sa 2013 elections. Rama for Congresswoman, Remoto for Senator. Bakbakang China versus Philippines tuloy, pero hindi sa Scarborough Shoal, kundi sa hardcore. Ilang kabataan sumugod sa Pasay City Hall para i-boycott ang concert ni Lady Gaga. Popstar, dinawag pang sugo ng kadiliman. Pero mga fans ni Gaga, dead ba at nagre-ready na sa kanilang get-up? Jessica Sanchez! May dugong Pinoy na si Jessica Sanchez pasok sa finale ng American Idol. Mga kamag-anak ni Jessica sa Bataan, singer din. Nagbigay pa ng sample. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. At mga tarantula, malakristal na mineral at glow-in-the-dark na hipon. Makikita sa kuwebang minsang pinagkutaan ni Aguinaldo sa Nor Sagaray. Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Ito, bago matapos ang ating Biyernes, good news! Tuloy ang party sa Samal Bataan, ang hometown ng nanay ng film Mexican singer na si Jessica Sanchez. Ipinagdiriwang ng mga taga doon ang pagkakapasok ni Jessica sa finale ng American Idol. At yan na po ang pinakamataas na naabot ng isang may dugong Pinoy sa hit singing competition. Mula sa Bataan, live si MJ Marfori. MJ, kamusta dyan? Paolo, Cherry, nandito pa rin tayo sa Ancestral Town ni Jessica Sanchez sa Samal, Bataan, kung saan kakatapos lang ng extended viewing party ng top 2 or semifinals results night ng American Idol. Good vibes ang lahat ng Samalenyo habang pinapanood ang results show ng American Idol. Feeling sine ang mga residente dahil may libre pa silang fishballs at popcorn. At nang dumating ang announcement para sa Final 2, first person to compete in the season 11 finale is Jessica Sanchez! Tilian ang mga taga-Samal nang makaligtas si Jessica sa elimination. Pati si Mayor napasayaw na rin sa sobrang tuwa. Pero si Lola Armida di napigilan ng luha habang pinapanood ang apo. Talagang halo-halo talaga ang dasal namin lahat talaga. Nagdadasal kami talaga para sa kanya. Sa kabilang bayan ng Orani, maagang nalaman ng mga kaanak ni Jessica na pasok sa finals ang Film Mexican. Kaya hapon pa lang ay nagpa-party na sila. So nakita namin na may na-out nga na hindi si Jessica. So yes, as in super saya. Alam na naman namin ang resulta na siya top 2. So ito na yung umpisa ng celebration. Sa pizza party, ipinakita ng pamilya Bugay na nasa dugo talaga nila ang talento sa pagkanta. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Pati ang mga kaanak ni Jessica sa Amerika, uuwi raw ng Chula Vista para sa viewing party at sabay-sabay nilang papanoorin ng top 2 performance night o grand final sa susunod na linggo. Paolo, Cherry, good news dahil sa tulong ng Signal Cable, inanunsyo ni Mayor na next week imbitado po ang buong Bataan dito, no? Wednesday and Thursday yan para sa Grand Finals ng American Idol dahil ila-live streaming daw nila
ang American Idol. Ibig sabihin niyang kasabay po ng showing dito ang showing sa Amerika ng programang American Idol. Paolo, Cherry? Alright, maraming salamat MJ Marfori live mula sa Bataan. Partner, mukhang magre-revolusyon ang Bataan pag hindi na nahalo si Jessica Sanchez. Oo, at saka siyempre sa mga darating mga araw, papaalala namin sa inyo kung paano pwede bumoto ang mga Pinoy. At siyempre bumuo ang suporta sa Twitter para kay Jessica Sanchez. Isa na dyan ang American TV host at kapwa residente ng Chula Vista na si Mario Lopez. Deserving daw na manalo itong si Jessica. Boto rin para kay Jessica ang dating idol contestant na sina Pia Toscano at Adam Brock. Bilib daw sila sa flawless rendition o falsetto rin ng 16-year-old na singer. Nag-tweet din ng support ang OPM singers tulad ni na Sharon Cuneta, Jim Paredes at Eric Santos. And sabi pa nga ni Paredes, sana raw ay mag-perform sa dito sa Pilipinas. Soon! Aba, asahan natin yan. Di lang yan pati po si Vice President Jojo Marbina ay nag-tweet rin ng mabuhay at congratulations. Inengganyo naman ang palasyo ang mga Pinoy sa Amerika na patuloy na iboto si Jessica sa American Idol. Hirit pa ni Senator Bong Revilla, dapat bansagan si Jessica bilang pambansang tinig. Samantala, naglabas po ng ebidensya ang kampo ng Panamanian diplomat na magpapatunay daw na hindi raw niya pinilit ang Pinay na nag-aakusa sa kanya ng rape. Pero ang biktima pinanindigan ng nauna na niyang bintang sa suspect. Sa bersyon ng 19 anyos na si Pamela, nasa elevator pa lang ay tinangka na raw siyang halikan ng Panamanian diplomat na si Eric Sheeks. Sinubukan daw niyang lumaban pero hindi na niya ito nagawa. Pero sa CCTV footage na ito na ipinamigay ng suspect, tila iba ang nangyari. Si Pamela makikitang hinalikan ni Sheeks kahit pa may ibang tao sa elevator. Agad namang dumipensa ang kampo ng biktima. Porke ba ikaw hinalikan, ibig sabihin papayag ka na rin na makipag-sexual act. Pati si Pamela hindi natinag ng video. Ito hindi to bago. Lahat ng lalabas niya, pwede niya ipakita. Sinabi ko na po yun sa nireport ko sa CIDG. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Pamela na binigyan daw siya ng marijuana bago naganap ang umano'y rape. Dahil di na makalaban, naghanap na lang ng kondom si Pamela sa takot na siya ay mabuntis. Kaya hirit ng kampo ni Sheeks, paano raw mangyayari ang rape kung nagawa pang humingi ng kondom ni Pamela? Sagot naman ng abogado ni Pamela. Itong yung bata, baka mabuntis siya, hindi niya alam, takot siya eh. Sa CCTV, madaling araw nakitang lumabas ng unit si Pamela at tila ngumiti pa sa desk officer ng kondo. Para sa kampo ni Sheeks, sapat na ang CCTV para patunayang pumayag si Pamela sa nangyari. Ito naman ang hamon ni Pamela sa diplomat na aniyay lumapas tangan sa kanya. Ang kapal ng mukha niya no? Meron talaga siyang masasabi laban sa akin. Bakit siya umalis? Ina Zara, News 5. Dalawang maghiwalay na sunog ang sumiklab sa Metro Manila kanina. Ang una naganap sa QC kung saan patay ang isang mag-ina, habang sa Pasay na trap ang isang lolo sa kanilang nagliliyab na bahay. Nilamon na naglalagablab na apoy ang UP Police sa Barangay San Vicente QC pasado alas 2 ng tanghali. Nagsimula raw ang sunog sa isang bahay sa likuran ng Police. Kumalat sa may 4 na bahay, saka umabot sa gusali. Ang mga residente, kanya-kanyang hakot ng gamit. Ang asong ito, napatalon mula sa ikalawang palapag, makaligtas lang sa nagngangalit na apoy. Makalipas ang halos 2 oras, naideklarang fire out ang sunog. Dito na bumulaga ang magkatabing bangkay ng 60 anyos na si Lola Felicidad Sumido at ang 21 anyos nitong anak na si Julian Sumido. Nakalabas na daw, biglang bumalik pa. Siguro naiwan yung anak, binalikan niya. Kaya siguro nasupkit na. Nung kalakasan ng apoy, hindi na nakalabas. Hindi nga po alam na may nabalitaan ng text na tanggap yung text eh. Jumper sa kuryente ang hinihinalang sanhi ng sunog. Karamihan naman sa 140 pamilyang nasunugan, pansamantalang tumutuloy sa multipurpose hall. Namahagi rin ng relief goods at libreng lugaw ang News 5 Action Center sa mga biktima, habang nakastandby rin ang Rescue 5 para sa tulong medikal. Jumper sa kuryente rin ang itinuturong dahilan ng sunog na tumupok sa 6 na bahay sa Barangay 168 Pasay. Dahil masikip ang mga eskinita, nahirapang pasukin ng mga bumbero ang lugar. Kaya ang mga residente, mano-manong nagbuhos ng tubig gamit ang balde.
Di naman sinuwerte ang 64 anyos na si Danilo Kutsapin na namatay matapos matrap sa kanyang banyo. Siguro nasupukit lang siya sa usok. Hindi siya nasunog. Natabunan ng ano yun. Bagsak na naman yero. Benji Durango, News 5. Pansamantala namang itinigil ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa 2 piloto ng bumagsak na eroplano sa Mariveles, Bataan kaninang umaga. Mag-aalas 7 po ng alas 7:30 ng umaga kanina nang mamataan ng isang fishing boat ang SF-260 TP Warrior na pagyewang-gewang sa ere bago tuluyang bumagsak sa paligid ng Talaga Island. Na-recover ng mga mangingisda ang isang helmet ng piloto, tangke ng aircraft at upuan. Sinubukan nilang sisirin ng dagat pero masyado raw itong malalim. Bukas ay itutuloy ang paghahanap sa 2 piloto ng aircraft. Tumanggi muna po ang Coast Guard na pangalanan sila. Galing Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point ang bumagsak na eroplano na nag-take off para sa proficiency flight ng mga eroplano. Susunod, paglalayag ni dating Marine Captain Nicanor Faeldon papuntang Scarborough Shoal. Naon siya dahil sa isang tawag. Sino kaya yon? Recycled uling na walang usok at patungan ng plancha na tipid kuryente, mga bagong imbensyon ng isang Pinoy. Disco Queen Donna Summer na sumikat sa mga kantang She Works Hard for the Money at Last Dance, pumanaw na. At kakaibang Flores de Mayo sa ilalim ng tubig. Kumusta naman kaya ang makeup ng mga hasagala? Abangan po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News. Sa milyong-milyong